Magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil, marami po tayong mga naririnig na kwento na negatibo tungkol sa mga mister o kaya sa mga nobyo o kaya sa mga tatay. Pakitignan mo nga yung katabi mo. Meron bang kwento tungkol sa iyong mister? Merong bang kwento tungkol sa iyong nobyo? Merong bang kwento tungkol sa iyong ama? Madalas may mga kwento tayong naririnig na negatibo tungkol sa mga kalalakihan. At sinasabi ng ilan sa atin, yan talaga ang lahat ng lalaki. Dahil diyan, hindi na ako magtitiwala kanino man. Pero mga kapatid, hindi lahat lalaki negatibo. Sapagkat sa ating ebanghelyo sa ngayon, ibinibigay sa atin ang isang modelo. Isang modelong asawa, isang modelong nobyo, at isang modelo na magiging ama. Walang iba kung hindi si Jose. Tingin ko dalawang bagay ang lumilitaw sa ating ebanghelyo tungkol kay Jose. Una, sa ating ebanghelyo, pinapakita dito yung pagiging matuwid ni Jose. Sabi nga nung ating ebanghelyo, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Yung pong salitang matuwid. Pag sinasabi nating matuwid, ibig sabihin, alam niya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero kapag sinasabi rin po nating matuwid, ito ay hindi pagiging matuwid ayon sa kanyang pagtingin. Kung hindi ito ay pagiging matuwid ayon sa pamantayan at pagtingin ng Panginoon. Kaya nga sa ating ebanghelyo, kitang-kita naman natin sa kwento ni Jose kung paano siya ay matuwid dahil ang lahat ng kanyang iniisip ay kung ano ang kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At nung panahong yun, alam natin na hindi pa nababatid ni Jose na yung pagdadalang tao ng kanyang katipan na si Maria ay dahil sa Espiritu Santo. Marahil may mga kwento siyang naririnig tungkol doon. Pero ang maganda po sa ating ebanghelyo ay ito. Ang sabi ni San Mateo ay isang taong matuwid si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Matuwid si Jose, pero si Jose ay nagmamahal kay Maria. At yung kanyang pag-ibig, ipinapakita niya sa kanyang paggalang kay Maria. Puro yan po yung unang punto na ating pwedeng matutunan kay Jose, yung balance. Balance si Jose sa kanyang pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Gusto ni Jose na ang lahat ng kanyang ginagawa ay kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Alam ni Jose na hindi tama yung babae na kanyang katipan ay nagdadalang tao na bago pa man sila ikasal. Kaya ang kanyang hangad, ang kanyang plano ay hiwalayan na lamang ng tahimik si Maria. Pero sa isang banda, yan din ang maganda kay Jose. Siya ay very caring at very sensitive. Kaya nga ang sabi ng ating ebanghelyo, ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Tandaan po natin, kapag sinasabing sila ay magkatipan na, sa ating panahon ngayon, parang engaged na yaan. No? Sila ay talagang meron ng plano at meron ng usapan na sila ay magpapakasal. Alam natin na marahil napakahirap yun kay Jose, na sila ay engaged at nalaman niya na si Maria ay nagdadalang tao. Pero ang maganda po sa ating ebanghelyo sa ngayon, yung pag-ibig ni Jose ay ipinakita niya hindi lamang sa Diyos, kung hindi ipinakita niya sa kanyang malasakit at paggalang kay Maria. Yan po yung unang ating tignan, balance. Kasi may mga pakakataon, gusto nating sundin ang naaayon sa Diyos. Gusto nating sundin ang kalugod-lugod sa Diyos. Pero sa isang banda, ating ding tignan
Ano ba yung sitwasyon? Ano ba ang magiging pakiramdam? Ano ba ang magiging, sabi nga nating, pangyayari kapag yung ating kapwa na ating minamahal ay ating ipapahiya? Sabi nga natin, ang taong nagmamahal ay hindi namamahiya. Kasi ang pag-ibig, ando doon lagi yung paggalang. Kaya kitang-kita natin na si Jose ay isang taong matuwid. Hindi lamang dahil ginagawa niya kung ano ang lugod sa Diyos, kung hindi dahil ginagala niya mismo si Maria na kanyang magiging kabiyak. Yan po yung unang ating tignan, balance. May mga pakakataon ba na wala na tayong pakialam ano yung mararamdaman ng ating kapwa? Basta kailangan magawa ko kung ano ang tama. Makakasakit man ako ng damdamin o hindi, wala akong pakialam dyan. Si Jose hindi ganoon. Si Jose sa kanyang pagiging matuwid, hindi siya nagmamatuwid. Sa kanyang pagiging matuwid, hindi nawawala yung kanyang malasakit kay Maria dahil ang pagiging matuwid ipinapakita sa pag-ibig at pagmamalasakit. Yan po yung unang ating tignan. May mga pakakataon ba na hirap tayo doon sa balance? No? Sapagkat meron ding pakakataon na sa ating sobrang pag-ibig sa ating kapwa, baka naman tayo ay hindi na nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Baka naman sa sobrang pag-ibig natin sa bawat isa, atin nang hindi ginagawa kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. Yan po yung unang ating tignan, yung balance between righteousness and love. Balancing tao si Jose, matuwid. Pero sa kanyang pagiging matuwid, siya din ay magalang at mapagmahal kay Maria. Pero pangalawa mga kapatid, ang maganda kay Jose ay yung kanyang pagsunod, no? Yung kanyang obedience. At ito'y isang bagay na hindi naman kabigla-bigla sa atin. Kasi maraming pangyayari sa buhay ni Jose na lagi siyang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag pag-uusapan po natin yung virtue, ito po ay kabaliktaran ng vice. No? Ano ba ang pagkakahalintulad ng virtue at ng vice? Ito ay pareho na patuloy na ginagawa ng isang tao. Hindi natin pwedeng sabihin na bisyo kapag ito ay hindi patuloy at palagian. Ganon din ang virtue. Hindi natin pwedeng sabihin na ang isang tao ay may virtue kung ito ay bihira lamang niyang gawin. Pero si Jose, virtue niya yung obedience, yung pagsunod. Sabagkat sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. No, maganda po yung detalyeng yun. Paggising ni Jose, sinunod niya ang utos ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Kasi pwede namang paggising ni Jose ay wala na. Parang walang nangyari. Balik sa dati yung kanyang plano. Pero hindi ganoon. Talagang binago ni Jose yung kanyang plano. Kasi siya ay kinausap ng Panginoon. Puro magandang paalaala rin po yan sa atin. Kapag tayo ay naguguluhan sa ating buhay, piliin natin yung ating kausapin. No? Kasi may mga pakakataon baka naguguluhan ka na nga, ang kinakausap mo pa ay yung manunulsol sa iyo. Sige, hiwalayan mo yan. Baka nga talagang meron ng kabit yan. Baka hindi talaga tapat sa iyo si Maria. Baka niloloko kanyang katipan. Pero sa ating ebanghelyo, hindi ganoon. Si Jose, ang kanyang kausap ay walang iba kung hindi ang anghel ng Panginoon. Pero ang maganda kay Jose ay paggising niya sa panaginip na iyon, kanyang sinunod ang sinabi ng anghel ng Panginoon. Agad-agad si Jose ay sumunod. No? Kasi may mga pakakataon, hirap tayong sumunod. Pero may mga pakakataon din, hirap tayong sumunod agad-agad. Naalala ko dati, nung kami po ay batang pari, ang laging sinasabi sa amin ng aming mga formators at ng aming obispo ay kapag kayo ay uutusan, halimbawa sa isang assignment, kailangan kayo ay susunod agad-agad. No, bakit? Ang sabi ng aming formators, there is grace in obedience. Merong biyaya sa pagsunod. Sa ating ebanghelyo, yan ang ating nakita.
pwede namang hindi sumunod si Jose. Pwede naman niyang talikuran ang kanyang sinabi sa Panginoon. Pwede naman niyang hindi pakinggan ang sinabi ng anghel sa kanya. Pero agad-agad kanyang sinunod ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi alam din ni Jose na pwedeng mapahamak si Maria kapag ito ay hindi niya kinuha sa kanyang tahanan. Kapag hindi niya sinunod agad ang kalooban ng Diyos. Merong isang santo, si Saint Benedict, ang sabi niya, the first degree of humility is prompt obedience. The first degree of humility is prompt obedience. So sa mga kapatid, hindi siya takot na mabansagang under the saya ng Diyos. Hindi siya takot na masabi ng ibang mga tao na baka hindi sa iyo yung bata na dinadala ni Maria. Bagamat alam ni Jose sa panaginip na ito ay lalang ng Espiritu Santo. Walang pakialam si Jose sa sasabihin ng kanyang kapwa. Ang mahalaga kay Jose ay kanyang pinapakinggan at sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Yan po yung pangalawang ating tingnan. Kamusta tayo when it comes to obedience? Kasi may mga pakakataon baka hirap tayong sumunod. Bakit? Kasi pakaramdam natin, nawawalan tayo ng kalayaan kapag tayo ay susunod. Na tayo ay mababa sa mga ating sinusunod sa buhay. Pero kay Jose, siya ay mapagkumbaba. He is always humble. Humble not only to obey the will of God, but humble also to do what pleases God. Nung isang araw po, pinakita ko sa inyo yung picture ng aking parents. Sila pong dalawa ay wala na. No? Ang nauna pong namatay sa magulang ko ay yung daddy ko. Siya ay namatay ng 77 years old. Yung nanay ko po ay namatay nung siya ay 83 or 82 years old. Bakit sinasabi kong 82 or 83? Kasi po kapag tinatanong namin siya, ilang taon na siya, ang kanyang laging sagot ay secret. No? Totoo po yan. No? Kaya po, nung siya dinala sa ospital, ang sabi ko, Mami, ilang taon ka na raw? Ang sabi niya, secret. No? Sabi ko, Ma, hindi pwedeng ilagay dito secret. No? Sabihin mo sa amin. At meron siyang binanggit na petsa, taon, pero nung siya ay namatay, ang sabi ng aking tiyahin, hindi pwedeng yaan ang edad ng nanay mo. Kasi mas matanda siya kaysa sa akin. No? Kaya tingin ko po, namatay yung nanay ko nung siya ay 83. At alam po ninyo, nung medyo bandang huli ng kanilang buhay bilang asawa, ay may mga pakakataon sila ay hindi nakakaintindihan. Tingin ko normal yun kapag matagal na kayong magkasama, kayo ay nakakainisan na. At madalas, tumatawag ako sa bahay, ang unang sumasagot lagi sa bahay ay yung aking mami, yung aking nanay. Pero isang araw, hindi ko makakalimutan, bago mag-alas 5 ng umaga, merong tumawag sa akin sa seminaryo. At nung ito'y sinagot ko, ang daddy ko. No? Ang sabi ko, Daddy, bakit napatawag ka? Ang aga-aga, wala pa pong alas 5. Ang sabi niya, kasi kapag ikaw ang tatawag mamaya, baka ang mami mo na ang sumagot ng telepono, hindi na ako makakapagkwento sa iyo. Sabi ko, bakit po? Kamusta po ba kayo? Ang sabi niya, Godwin, no, ang aga-aga ay pinapalayas ako ng nanay mo. No? Sabi ko, bakit naman po? Ang sabi niya, ewan ko ba? Kasi kapag lagi niya akong nakikita, parang lagi siyang naiinis sa akin. No? Ang sabi niya sa akin, pero Godwin, saan ako pupunta kapag ako ay lalaya at aalis ngayon? Sabi ko, Daddy, mag-ikot-ikot ka muna dyan sa Pateros. No? Magtapon ka ng basura, umikot ka muna dyan sa may ere ng Kastule para maiba lamang ang paningin ng mami. No? Mamaya, pagbalik mo naman, wala na yaan. Makakalimutan niya na yung galit niya sa iyo. Ang sabi niya, pero napakadilim pa sa labas, no? Paano ako lalabas ng bahay? Niloko ko yung aking tatay. Ang sabi ko, kung lagi naman kayong nag-aaway, edi Daddy, hiwalayan mo na lamang si Mami. No? Yun ang sabi ko sa kanya. Natawa siya. No? Ang sabi niya sa akin, ano ka ba naman? Nagkikwento lang naman ako sa iyo. Ang sabi ko, Daddy, kapag ikaw ay nahihirapan, ang gawin mo na lamang ay pumunta ka sa kondo ng tito. Kasi po yung isang tito ko ay matandang binata, meron siyang bahay sa Santa Rosa, yung kanyang kondo ay nasa Malate, Maynila. Dati po siyang guro sa area ng PNU. Sabi ko, Daddy, pumunta ka sa tito, no? Pumunta ka sa kanyang kondo.
Ang sabi niya, pero minsan kasi napakalayo din naman noon, kaya ayaw ko siyang dalawin. Sabi ko, sige daddy, no, basta kapag pinapalayas ka, umikot-ikot ka lang dyan sa likuran ng bahay at wag kang muna magpapakita sa kanya. Maya-maya ay wala na yaan. Alam po nyo, namatay yung tatay ko sa aksidente. No? Siya po ay nadulas, pumutok yung kanyang ulo sa may batok at siya po after 2 days ay namatay. Pero hindi ko makakalimutan, kanyang lamay, yung aking tito, yung sinasabi kong mayroong kondo sa Malate, ay nagkwento. Ang sabi niya sa mga nakikilamay, nakikilibing ay, yung tatay ko raw, nung siya ay buhay pa, isang araw, ang aga-aga, nabigla siya kasi pagbukas niya ng pintuan ng kondo, andun yung aking daddy. No? At ang sabi niya sa akin, daddy, o primo, ang aga-aga nandito ka, hindi ka man lamang tumawag. Paano kapag wala ako dito sa kondo, di uuwi ka? Ang sabi niya, okay lamang, no? Basta sumubok lamang ako kung nandito ka o wala. Ang sabi ng aking tito, nung araw daw na yun, silang dalawa na magkapatid ay nanood ng sine. Siya ay nagpagupit, no? Sila ay namasyal sa may area ng Robinson's Galleria. At nung hapon na, sila ay bumili ng mga groceries doon sa supermarket. At ang sabi niya sa akin tatay ay, primo, ka na lamang muna umuwi. Dito ka na lamang matulog. No? Mag-overnight ka dito para maiba yung iyong environment. Pero ayaw daw manatili yung aking daddy. Ang sabi daw ng aking daddy, hindi uuwi ako sa bahay kasi mag-aalala yung asawa ko. Kapag hindi ako umuwi, sino ang magpapatak ng manggagamot sa kanyang mata? Pag hindi ako umuwi, sino ang magpapatak ng gamot sa kanyang mata? Alam nyo, minsan kapag daalaala ko itong kwentong ito, talagang ako'y humahanga sa aking tatay. Sabi ko siguro kung ako yung aking tatay, matagal ko nang iniwanan yung aking nanay. No? Matagal na akong tumira kasama ng aking kapatid, ng aking uncle. Pero hindi ganoon. Bakit? Kasi pinakita niya na may makakataon talagang merong hindi pagkakaunawaan. Pero pinakita niya pa rin hanggang sa kahuli-hulihan kung ano ba talaga ang pagmamahal. Mga kabatid, ito yung ating ebanghelyo. Hindi lahat ng mister masama. Hindi lahat ng ama masama. Hindi lahat ng nobyo masama. Siguro magandang ating tignan si Jose bilang ating halimbawa. Kasi si Jose, pinapakita niya sa atin ang dalawang bagay na napakahalaga na katangian dapat meron tayo ng mga tao. Ano yung una? Balance. Dapat meron tayong balance sa ating pagsunod sa Diyos at sa ating pagmamalasakit at paggalang sa ating kapwa. At pangalawa, obedience. Sana katulad ni Jose, huwag nating isipin na tayo ay mawawalan kapag tayo ay sumusunod. Tandaan natin, merong biyaya sa pagsunod. At nakita natin kung paano tanggap ng maraming biyaya si Jose dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos.